Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Yan yung sinasabi, dyan dinideliver yung pera. 1 billion monthly ata. Oh, hindi ko na maalala yung eksakto. Basta malaking pera, mali-maleta dyan. Bakit importante yan? Yung 30 Tamarind. Kasi kay Romualdez yan. Ba't hindi yun ang inimbestigahan? Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Ibig sabihin, ang nag-utos na dito mo dalhin sa bahay na ito, si Martin. So, tingnan mo si Marcoleta, nilalapit niya kay Martin. Tingnan mo si Lacson, nilalayo kay Martin. Sino pinaniwalaan? Si Bernardo. Nasaan? Kung sino-sino ipinagtuturo. Loko-loko no? Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Yun ang sinasabi ko, dapat yung ginigisa. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Exactly. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan. Kaya nga investigation in aid of legislation eh. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Naalala nyo kanina sinasabi? Yung sa balita ng SMNI, nabanggit lang yung pangalan ni Martin. Natapos na kami. Pero ito babanggitin ulit dito sa report ng GMA. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Pinutol! Pinutol o naputol, hindi natin alam. Nabanggit lang ang pangalan ni Romualdez. Tapos. Ano yun? Di ba? Hindi natin alam, di po natin pinagbibintangan ng GMA kung sinasadya nila ito. Yung pagkakat na yan, hindi natin sila pinagbibintangan. Pero kung iisipin nating mabuti, isipin yung mabuti, parang ganyan ang naging istorya ng investigasyon. Pag iimbestigahan na at palapit na kay Martin Romualdez, cut! Di ba? Yan po yung pinupunto ni Marcoleta. Cut! Anong sabi sa balita ng SMNI kanina? Nabanggit lang, yung diniscuss natin kanina, nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez na tapos na kami. Sa GMA version, Ang tinutukoy ni Marcoleta, Martin Romualdez, nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Wala na, tapos na. Ano yun? Nabanggit lang pangalan ni Martin Romualdez. Ping Lacson. Hindi sapat ang ebidensya laban kay Romualdez. Iginiit ni Senator Pampilo Ping Lacson na sa kasalukuyang yugto ng investigasyon, hindi pa sapat ang ebidensya upang idiin o direktang iugnay si Martin Romualdez sa mga aligasyon ng anomalya kaugnay ng isyung South Forbes Park. Ayon kay Lacson, bagamat may mga lumulutang na impormasyon at pahayag ng ilang testigo, kulang pa ang mga ito upang umabot sa antas ng legal na pananagutan. Wala pa aniyang naihaing matibay na dokumento o konkretong patunay na direktang nag-uugnay kay Romualdez sa anumang illegal na transaksyon. Sa ngayon, hindi sapat ang inyong impormasyon para ma-implicate, not even implicate the former speaker. This is just a lead and of course deny naman si Curly Vizcaya. So leave it at that. Tila hindi naman nakapagpigil at bumuelta na si Senator Rodante Marcoleta kay Senator Ping Lacson at ayon pa sa kanyang pahayag. I was expecting more. Marcoleta, dismayado sa Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson. Tahasang nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Rodante Marcoleta sa takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa issue ng umano'y flood control corruption sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pampilo Ping Lacson bilang chairman ng committee. Ayon kay Marcoleta, marami umanong mahalagang lead ang nabanggit sa mga pagdinig, ngunit hindi na nasusundan o napapalalim. Giit nga, inaasahan niyang magiging mas agresibo at masinsina ng direksyon ng investigasyon, lalo na sa mga detalye at dokumentong direktang binanggit
ng mga testigo. So it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more, pahayag ni Marcoleta. Matapos mapansin na may mga testigong naroon na ngunit hindi umano lubos na nausisa, bitin ang investigasyon. Ilang beses binigyang diin ni Marcoleta na may mga isyong biglaang humihinto kahit malinaw na may binubuksang linya ng pananagutan. Para sa senador, ito ang dahilan kung bakit nagbumukhang biti ng mga pagdinig sa ilalim ng kasalukuyang pamumunuan ng committee. Kabilang sa nais niyang mas matutukan ang mga dokumentong may kaugnayan sa isang bahay sa 30 Tamarind Street na nabanggit sa testimonya at ang mas malalim na pagtatanong sa mga dating opisyal ng gobyerno na naroon mismo sa hearing. Para kay Marcoleta, hindi sapat ang simpleng pagbanggit ng pangalan o lugar kung walang follow-up through ang Senado. Bagamat ipinagtanggol ni Lacson ang takbo ng mga pagdinig at sinabing kulang lamang sa oras, malinaw na hindi ito sapat na paliwanag para kay Marcoleta. Aniya, kung seryoso ang Senado sa paghahanap ng katotohanan, dapat inuuna ang mga paghabol sa ebidensya, hindi ang pagputol sa diskusyon. Bilang tugon, kabilang si Marcoleta sa mga nagsulong ng isang minority report na nagsisilbing babala na may mga aspeto ng investigasyon na maaring maiwan at matabunan kung hindi agad kikilos ang committee. Para sa senador, ang investigasyon ng Senado ay hindi dapat matapos sa banggit kundi sa pagpapatunay. Narito ang full video kung saan huling-huli mismo ang galawan ni Ping Lacson matapos lumantad ang bitbit nitong dalawang testigo sa ikinasang Senate Blue Ribbon Committee na siyang nagisa ni Curly Discaya at ni Senator Rodante Marcoleta sa pagdinig sa Senado. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito ipapakita ko sa inyo kung paano lantaran pang ipinagtatanggol si Tambi. Ito, panuorin nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Masaya to, masaya. Sige, pasok. Gusto ko sanang magtanong lang sana Sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Ayan. Si Marcoleta gusto magtanong kung papayag, siyempre, si Pinky Ribbon Chairman na si Pinky Lacson. So, magtatanong, pakinggan ninyo ang tanong ni Marcoleta doon sa mga witnesses. At pakinggan nyo yung sagot. Ang importante rito yung sagot. Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Sino ba yung may-ari ng bahay na yon? Nung number 30 Tamarind Street. Sino may-ari na yon? Tinatanong niya yung dalawang naka-face mask. Yun ata yung mga kasambahay. Sino yung may-ari ng bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo. Yan. Hindi sila aware kung sino yung ano. But we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay. Yan. Sino na ang sumagot? Yung witnesses, hindi nila alam. Diba? Tapos, sinong sumagot? Si Lacson. Galing na. And you were there as what? Bakit importante? Pakita ko ulit Ba't importante yung bahay na yun? Kasi sinabi ni Saldico, doon siya nagbibigay ng 1 million. O doon niya dinadala yung basura. O, tawag nila doon yung basura, yung pera, yung maleta na 100,000 o milyon ang laman para kay Martin Romualdez diyan sa bahay. So kinokonek yung bahay. So hindi sinagot nung hindi daw nila alam yung mga kasambahay. Hindi ko alam kung kasambahay nga yun, pero yun ang pagkakaunawa ko. Tapos, ang sumasagot si Lacson. Pakinggan nyo yung susunod na tanong ni Marcoleta, ha? And you were there as what? O ano kayo doon? Staff lieutenant. Sino sumagot? Si Lacson ulit. Staff at tenant. Lieutenant kasi si Doris Magsaysay ho, na sila nakatira, sila yung staff. Staff sila. Grabe, no? Tanong ni Marcoleta doon sa witnesses,
Sagot ni Lacson. Palakpakan naman tayo dyan. Ano ka ba, Lacson? Bakla ka ba talaga? Hindi kasi, epal ka ng epal. Hindi ko naman sinasabi lahat ng bakla epal, ha? Oo, meron yung sabi nga ni Sir Jack, meron yung mga bading. Yun yung mga bad na bakla. Meron din yung guding. Hindi naman sila epal. So, hindi ko nilalahat. Pero ito parang bading. Oh, parang baklang epal. Hindi ikaw ang tinatanong. Alam mo, kung ako sa'yo, Lacson, alisin mo na yung mga testigo. Anong purpose niyan? Anong purpose niyan mga testigo na yan? Kung ikaw ang sasagot. Di buti pa, magharapan na lang kayo ni Marcoleta, ikaw na sumagot. Niloloko nyo kami eh. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis ng bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin No. Romualdez. Yun ang sinasabi. Yan ang sinasabi mo. So dahil ang bagong owner, si Martin, pinapaalis na sila doon dahil nabili na yung bahay. Ang bagong owner, si Martin. Sinong sasagot? Of course! Si Pinky Lacson. Kanina. Yes. At referring to Diskaya. No, let's based on documents. Nagpadala pa ng mga witnesses. Naka-face mask pa, nakatakip pa. Si Lacson din naman ang sasagot. Animal. Di ba? Hindi pa ba kayo convinced kung paano dinadivert? Dapat siyang ginigisa. O patingin ng mga papeles. O kanino ba nabenta? May paper trail yan eh. May mga evidence yan. May pieces of evidence yan. May pinakita ng picture si Saldico. Di ba? Bakit hindi nyo imbestigahan? Kanino nakapangalan yung bahay na yan? Matitrace nyo. Kung binenta yan, malalaman kailan ibinenta yan. Dapat tinitirada na agad bago nakakapagtrabaho. Baka pinapaltan pa record niyan sa loob. Tandaan po natin, daming pera niyan, ha? Ang daming ang kumikita ang kabuhayang mga vlogger, mga politiko. Di umano. Ang lokohan to. Diba? So, Attorney Pinky, nagbar ka na ba? Ang galing nung abogado ni Tambaluslos, ah. Ito po, next. Ako lang, may lantarang derechahang tanong sa inyo. Ha? Ito bang mga ito nasa payroll ni Tambaluslos? Tatanong lang, ha? Hindi ko po sila pinagbibintangan. Sige, pakisagot. Nasa payroll ba ito ni Tambaluslos o ni Bongbong Marcos? Pero wag muna tayo pumunta kay Bongbong Marcos. Dito muna tayo kay Tambi. Kasi yan ngayon ang malakas. Diyan maraming kitaan na sinasabi. Di umano. Pero tatanong lang tayo. Ha? Ito ba ay nasa payroll ni Tambaluslos? Pangalawang tanong. Binabanatan ba nito si Tambaluslos, itong mga taong to? Tanong lang naman, bakit? Meron kasi silang sasabihin. Ito yon. Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Ngayon, yan ang sigaw ninyo. Mga kurakot, ikulong na yan. Hinahanap nyo ba ang ebidensya, imbestigasyon? Nakikipagtulungan ba kayo sa ebidensya, pagkuha ng ebidensya at imbestigasyon para matukoy di umano ang mastermind ni Tambaluslos? Yung mga nasa witnesses, tinuturo na nga si Martin Romualdez as the mastermind. Question mark pa yung isa. Alam naman natin kung sino yung question mark na yun, na si Adik.
Pero dito muna tayo kay Martin. Nagawa nyo ba? Kasi lalabas kayong plastic, sisigaw kayo ng kulong na yan, mga kurakot, kulong na yan. Tapos hindi nyo mabanatan si Martin. Anong kaipokrituhan yan? Anong kaplastikan? Kung hindi nyo mabanatan. Kaya oobserbahan ko kayong lahat. Diba? Doon na lang kay Martin. Pero gano'n na rin kay Marcos. Paano kung lumabas si Marcos? Kasi doon na rin patungo yan eh. Ang tinutukoy lang ngayon si Martin. Pero pag natukoy na yan si Martin, sino kasunod niyan? Si Marcos na. Pag si Marcos ba ang natukoy, isisigaw nyo pa rin yan? Eh ayaw nyo nga maalis si Marcos eh. Dahil ayaw nyong maupo si BP Sara. Eh paano kung siya ang tinuturong kurakot? Isisigaw nyo pa rin, kulong na yan? O, sisigaw nyo. Mga kurakot, pwesto na yan. Mga kurakot, pwesto na yan. Mga kurakot, pwesto na yan. Baka ganyan ang sigaw nyo, mga animal kayo, mga plastikan kayo. Diba? Akala nyo naluloko nyo taong bayan. Alam mo, kayo mga pinklawan, alam ko hindi naman lahat ng mga pinklawan mahina ulo. Hindi naman lahat ng pinklawan ginagamit nila ang kanilang utak. Yung iba dyan matatalino. Alam nila na itong mga liderato nila, wala nang tayo. Alam nila itong mga liderato nila, wala nang paninindigan. Gumising po kayo. Pinagluloloko na kayo ng mga iba sa mga liderato ng mga pinklawan. Ito po, pinapakalat ngayon sa social media. Bigyan natin ng komentaryo. Pero bago natin simulan, papangunahan ko na po kayo. 100%, 1,000% fake news to. Anong sabi? Ito kumakalat, ginamit pa ang GMA. Hindi natin alam kung GMA mismo nag-post niyan or ginamit lang ang pangalan ng GMA. Sabi, dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sumuko na sa pulisya at itinuro si BP Sara bilang mastermind ng korupsyon sa flood control projects. Paano madadawit to si BP Sara? Iniwala ngang halos budget yung Office of the Vice President. Halos wala ngang pera. Paano siya mapupunta sa ghost projects? At hindi po yan ituturo ni Senator Bong Revilla. Imposible po. Hindi tuturo yan ni Bong. Kaya nga, nakakulong ngayon si Bong Revilla eh. Dahil nadidikit yung pangalan niya kay BP Sara. May mga ugong-ugong ang pinagsimulan nito. Di umano. Dahil nagkita sa ibang bansa si BP Sara at saka si Bong Revilla. Di ba? At alam natin magkaibigan yan dalawa. Sa tingin nyo nakakulong si Bong Revilla? Kung tinuturo niya si BP Sara? Hindi, yung totoo lang, huwag tayong maglokohan. Kung tinuturo ni Bong Revilla si BP Sara, baka pinapaliguan ng pera to si Bong Revilla, hindi ito nakakulong. Hindi ito mababanggit. Protektado to. Kung binabanatan niya si BP Sara, naman. Huwag nga kayong tanga. Diyan palang kitang-kitang fake news. At hindi lang to obviously fake news. Obviously, tinatrabaho si Bong Revilla ng mastermind. Nagalit kay BP Sara. And at the same time,
Tinitrigger niya ang mga DDS. Kaya wag pong magagalit ang mga DDS kay Bong Revilla. Fake news ito. Hindi ito sasabihin ni Bong Revilla, itaga nyo sa bato. Tinitrigger niya. Ay, magalit. Sige, syempre, alam naman natin. At even yung mga kalaban, alam nila kung gaano kalakas si Sara. Alam nila ang crowd ng DDS. So, para atakihin siya. Isipin mo na, yung mga kalaban niya sa politika, binabanatan siya. Pati DDS, babanatan pa siya. Eh di lubog talaga si Bong Revilla. So kahit walang ginawa, alam naman natin, pag media ng media yan, kahit hindi totoo, pag paulit-ulitin yan, nagmumukhang totoo. Kaya ito obviously, ito isang trabaho na si Bong Revilla ay pinapatrabaho. Di ba? Eh di lahat galit sa kanya. Tsaka, ang kalokohan ano? Sobrang napaka-imposible na magkakaroon ng ghost projects. Si BP Sara. All the more, siya pa ang mastermind. Ang tanga. Hindi mo si BP Sara, ang baba ng confidential funds, siya ang kinasuhan, siya ang pinapa-impeach. Tapos siya pa ang mastermind ng flood control. Eh sino bang may hawak ng budget? Eh di ba yung administrasyon? Yung sinasabi ko lantaran na itong pantatarantado sa atin ng mga ito. Mga animal talaga yan. Kaya mag-iingat po tayo. Okay? Yan po ang style nila. Magpapasok sila ng kunwari Maka Duterte, Maka DDS, na vlogger, pero hindi mabanatan si Tambi. Mag-iingat tayo sa ganun. Yan ang style nila. Style nila pag awa-awayin pa tayo mga DDS. Kaya tayo mga DDS, hindi dapat tayo nag-aaway-away. Magkasundo-sundo tayo. Alamin natin. Sino ba yung hindi kayang birahin yung question mark na pinag-uusapan at itinuturo ng ebidensya? Yung mga hindi mabanatan si Tambi. Niloloko tayo ng mga yan. Diba? Balik tayo dun sa mga witnesses. Credible ba yung mga witnesses na yan? Kung hindi nila maituro ang mastermind. Dapat yan na ituturo yung mga big fish. Diba? Hindi yung mga small fish, yung mga blue marlin, sabi nga nila. Mga blue marlin, mga blue martin ang dapat nahuhuli. Hindi kung sino-sino ang tinuturo. Ang bihira kayo. Next po. Ito ay pagpatuloy natin kung saan nagkamali itong sa hearing. At dito po, talagang malaki ang punto ni Marcoleta kung bakit gumawa sila ng minority report. Isa ito sa napaka-importanting ginawa dapat ni Pinky Lacson at saka ni Tuta Soto pero hindi nila ginawa. Diyan pa lang makikita po natin. Papakita ko sa inyo, observe nyong mabuti kung paano niluluto nitong mga ito. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker Tignan mo, pasok ng pasok. Ano sabi? Pakinggan nyo mabuti. Sinasabi ng Marcoleta na ang owner daw nung bahay ay si Martin Romualdez. sabi, si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, Pansinin mo, si Lacson ang sumasagot.
Na kay Martin na tayo, di ba? Pinag-uusapan na yung bahay na binili sa Forbes ni Martin. Palapit na tayo kay Martin. Dahil nagsalita si Lacson, lumayo ulit tayo kay Martin. Nakikita nyo? Hindi, sino? Kung alam ninyo. It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Yan yung sinasabi. Diyan dinideliver yung pera. 1 billion monthly ata. Oh, hindi ko na maalala yung eksakto. Basta malaking pera, mali-maleta dyan. Bakit importante yan? Yung 30 Tamarind. Kasi kay Romualdez yan. Ba't hindi yun ang inimbestigahan? Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Ibig sabihin, ang nag-utos na dito mo dalhin sa bahay na ito, si Martin. So, tingnan mo si Marcoleta, nilalapit niya kay Martin. Tingnan mo si Lacson, nilalayo kay Martin. Sino pinaniwalaan? Si Bernardo. Nasaan? Kung sino-sino ipinagtuturo. Loko-loko no? Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Yun ang sinasabi ko, dapat yung ginigisa. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata nasaan yung discontract? Exactly. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan. Kaya nga investigation in aid of legislation eh. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. Naalala nyo kanina sinasabi? Yung sa balita ng SMNI, nabanggit lang yung pangalan ni Martin. Natapos na kami. Pero ito babanggitin ulit dito sa report ng GMA. Banggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ang Pinutol! Pinutol o naputol, hindi natin alam. Nabanggit lang ang pangalan ni Romualdez. Tapos. Ano yun? Di ba? Hindi natin alam. Di po natin pinagbibintangan ng GMA kung sinasadya nila ito. Yung pagkakat na yan. Hindi natin sila pinagbibintangan. Pero kung iisipin nating mabuti, isipin yung mabuti. Parang ganyan ang naging istorya ng investigasyon. Pag iimbestigahan na at palapit na kay Martin Romualdez, cut! Di ba? Yan po yung pinupunto ni Marcoleta. Cut! Anong sabi sa balita ng SMNI kanina? Nabanggit lang, yung diniscuss natin kanina, nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez na tapos na kami. Sa GMA version, Ang tinutukoy ni Marcoleta, Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. wala na, tapos na. Ano yun? Nabanggit lang pangalan ni Martin Romualdez. tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Isa pa to si Saldico. Isa ka pa nawala ka na eh. Hindi ko alam kung ito ay naabot na ni Martin Romualdez o ni question mark. Bakit? Alam naman natin, ito, meron ng warrant pero hindi nila mapauwi. At ang sabi, di ba siya mismo sinabi nila Martin, diyan ka lang, wag ka nang uuwi. Dahil siyempre pag nag-uwi yan, magsasalita. Kaya ito po yung isang sinasabi ko po sa inyo na lantaran po na mali yung pagpapakulong kay Bong Revilla. Dahil hindi po sila magkukulong doon nang may kinalaman dahil ituturo yung mastermind. Nagigets nyo po? Kasi pag nagkulong ka at alam nila at involved sila, ituturo niyan si Martin Romualdez eh. Naiintindihan po natin.
Kaya hindi nila kayang ikulong to si Saldico. Ituturo niya si Martin. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarind Street. Yan. Number 30, huwag niyong kakalimutan yan. Lilista ko na nga. Number 30 Tamarind Street. Pupuntahan ko yan bukas. Number 30, puntahan natin bukas ha. Papasukin kaya tayo ng guard. Mag-ahanap ako ng kakilala. Pipicturean natin. Para gamitin bilang bagsakan at Hindi, joke lang po yan ha. Baka mamaya magdemanda na naman si Auntie Claire ng grave threat. ipakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Peasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon. So, sino ang naglayo sa usapin? Hindi si Lacson. Pinagtanggol niya, hindi yung kay Martin. Na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate. Talagang hindi mo i-implicate. Pinagtatanggol mo ka eh. The former speaker, hindi tayo nagtatarget dito. Talagang hindi mo tatargetin. Pinagtatanggol mo nga eh. Inilalayo mo nga kay Martin. Ikaw naman may reverse psychology ka pa. Para kang bakla. Bakla ka ba? Hindi ako yung nagtatanong lang ha. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Hindi ako bakla. Dumating lang sa ating attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito. Tingnan nyo. Abogado ka? Abogado ka ni Martin? Or pinagtatanggol niya na, hindi, kay Diskaya yan, kasi tinuro na yung bahay. Doon na maglabag ng pera. 'Di ba? So, ibig sabihin, yung pinapadalahan ni Saldico ng pera si Diskaya. Wow. Wow. Hindi ko sinasabing inosente si Diskaya, may sala din yan. Kaya lang ang problema, si Martin po yun, hindi si Diskaya. Enough to implicate or to implead the former speaker. But Obvious, no? Sobrang obvious ni Ping Lacson dito. Ang tindi po nitong mama na ito. Hindi ba siya kinakalibutan sa ginagawa niya? Hindi siya abogado, nag-aabogado siya kay... Woo! Grabe. this is something that the OJ or the ombudsman can follow through, Ayan. So, pupunta tayo sa DOJ. Pupunta tayo sa ombudsman. Na sinasabi ni Amy Marcos, 2 buwan na nga yan follow through. May kinulong ng iba. Siya hanggang follow through. Parehas kayo ni Boying Haabulin nyo ba yan? Kaya sabi ko, huwag na kayo mag-imbestiga kung puro ombudsman na lang. Hindi yung ombudsman na lang. Ano bang ginagawa nyo dyan? Lumayas na kayo. We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan Walang worth. You're worthless. Anong worth niya? Parang provide lang namin yung lead para yung worth nun maimbestiga ng ombudsman. Wala kayong worth. naming makuha ang panig ni Romualdez. Pero naon nang sinabi ng kanyang abogado, Alam mo to si Romualdez, hindi na to nagpakita. Ha? Romualdez, ngayong ka magmatapang. Ipakita mo yung katawang buhaya mo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami
sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.